Dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Talaga pong totoo, nakakandamata yan tao. Nagkakasakit mga doktor natin. Yun. Meron pa po isang virus na kumakalat. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Mga kababayan, nagtutulong-tulungan ang lahat. Pero may mga ilang individual pa rin, no? Na siguro hindi nakaka-move on sa Stay mo nga yung picture na yan. Ipaliliwanag ko yan. Yan ang maganda. Yan yung totoo kagabi. Pero pa rin mga individual na hindi nakaka-move on sa kanilang mga politika. Kaya po mga kaibigan, lumalabas ngayon, dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Talaga pong totoo, nakakandamata yan tao. Nagkakasakit mga doktor natin. Nangamatay na ho mga doktor natin. Totoo yung COVID-19. Yun. Meron pa ho isang virus na kumakalat. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Tandaan niyo po may kumakalat na virus. Polyvirus. Ano po yun? Political virus. Ayan po ang nangyayari ngayon. Pero, pagka ganun man, tayo mga taga Maynila, mga taga Binondo, mga taga Tondo, kayo ang pinakamalapit dyan, magsalita kayo. Patunayan natin sa kanila na hindi totoo yung mga ginagawa ng mga ilang individual na ang tanging hanap buhay ngayon ay work at home. Kasi may ilang individual, totoong work at home. Nagtatrabaho sila para sa mga tunay na kumpanya at industriya. Meron pa isang division ng work at home ngayon. Yung walang magawa, pipindot lang sa internet, bayad na. Yun yung work at home na nangyayari. Wala silang magawa sa buhay. Basta sila, kumain lang, di baling sirain nila ang gobyerno, di baling sirain nila ang utak ninyo. Para kayo tumaas lalo ang stress ninyo. Para kayo lalo maging anxious. Para lalo kayo mangamba. Para lalo kayong mag-alimpuyo. So sa pangangamba ninyo, sa alimpuyo ninyo, sa inis ninyo, sa takot ninyo, doon kumikita yung ilang individual. Yun ang pinakakain nila sa kanilang bituka at sa bituka ng kanilang pamilya. Ang sirain ang gobyerno, mga tao sa gobyerno, pataasin ang stress level ng tao. Dahil ngayon, ang kailangan ng tao na dapat naririnig sa gobyerno, una, hope. Ang kailangan nakikita ng tao ngayon ay pag-asa. Pangalawa, higit sa lahat, dapat nararamdaman ng tao ngayon, gobyerno, aksyon ng gobyerno. Yun ang dapat maramdaman ng tao. Ngayon, mga kababayan, diba? So, para kumita lang sila, yung mga ilang individual na work at home, pindot sa internet, sirain ang utak, kaisipan, damdamin ng tao. Pabagsakin ang inyong pag-asa na tayo, mga nagkakaisa, na labanan ang COVID-19. Pero, sabi nga, ang katotohanan ay hindi may kukubli. Ang tanso'y tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. Peke pa rin. Kumbaga sa alahas, pansi pa rin. Gold-plated. Hindi tunay na gold. So, mga kababayan, ayan po importante po yan we should start learning how to discern. Maging mapanuri tayo. Kasi po,
may mga batas na po ngayon na umiiral. At sa tingin ko po, mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno ngayon na bantayan ang mga nagpapakalat ng fake news kasi hindi po siya nakakatulong. At yan din mga individual na yan na nagpapakalat ng fake news, ayan din yung mga individual na wala pang naitulong sa inyo. Wala pang naitulong sa kapwa nila, wala pang naitulong sa bansa, at hindi bahagi ng solusyon ng ating krisis na kinakaharap. Hindi po nila nararamdaman, mga kababayan, yung hinagpis ninyo, yung pagkayamot ninyo, yung pagkabugnot ninyo, yung paghihirap ninyo na gusto nyo nang maging normal ang buhay natin. Hindi nila alam yun. Ang alam nila, sila ay susweldo sa mga amo nilang politiko. Para kumita lamang at mapalaganap na mapaangat yung mga politikong natalo na sa halalan o mga politikong may interes sa ibang posisyon para sa kasikatan ng iba, mga apak ng iba. Kaya ako ang lagi kong panawagan, kung maalala ninyo, pinanawagan ko, presidente, vice president, kabinete, senador, congressman, kaming mga mayor, gobernador. Ano sabi ko? Mga barangay official, ano sabi ko? Magkaisa na tayo. Di ba yun ang panawagan ko? Kaya ko yan paulit-ulit na panawagan sa aming mga taong gobyerno, dala ng tao ay umaasa sa gobyerno. Umaasa na siya ay makapagbibigay ng ayuda, mga pamamaraan o solusyon na maaaring makakagaan sa hinagpis ng taong bayan. Yan ang trabaho ng gobyerno. Kaya yan ang pakiusap ko. Itabi ang kulay ng politika. Pero still, meron pa rin. Okay. So, hopefully, mga kababayan, naliwanagan kayo. Pero, magre-real talk tayo. Magre-real talk tayo. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila. Baka hindi alam ng Metro Manila o ng buong Luzon. Kasi yung isang congressman, taga Luzon po yun. No? Para lang malaman ninyo. Baka lang nakakaligtaan nyo na. Doon sa mga, kasi sabi daw, ito daw, galing sa post. Yung pakita mo yung post. Ang nag-post daw, galing sa isang grupo ng reputable businessmen. Sige. Sabi nila, ang claim, sige, hanapin nyo muna kaysa nagtatalo-talo sa likod. Sige, pakita nyo muna. Ang sabi nila, ito daw ay galing sa isang reputable group of businessmen. Okay, reputable yan ang ginamit na word. Doon sa grupo ng reputable businessmen. Dapat kayo magpasalamat sa aming mga taga Maynila. Bakit po? Ako po, derechahan. I am now speaking on behalf of the people of Manila. Dapat kayo magpasalamat sa amin. Bakit po? Businessmen, kaming mga taga Maynila, inaakap namin ng sakripisyo. Ang Divisoria ay ang tanging area na exempted sa curfew. Bakit po? Ba't nyo in-exempt yung Divisoria sa curfew? Mayor, bakit naman ganun? Kasi mga kababayan ko taga-lungsod, naaawa ho ako sa mga taga-Metro Manila. Anong ibig sabihin nun, Mayor? Ba't kayo naaawa sa Metro Manila? Mayor lang kayo ng Maynila. Opo, dapat tayong maawa. Dapat tayong makiisa sa mga kapitbahay natin sa Metro Manila. Kasi tungkol to galing daw to sa reputable business group paliwanag natin sa kanila, baka lang nakakalimutan nila yung sakripisyong dinadama ng Maynila para lang mabigyan ng gulay ang mga palengke ng Metro Manila para mapadalhan ng mga manok, karne, ang Metro Manila para mapadala ng toyo, paminta, sibuyas,
kalamansi, munggo, ha? Yan pong lahat, ultimong mani, lahat ng prutas na halos nakikita ninyo na orange, apple, ubas, lycheas, mga mangga, itlog, kami po sa amin galing yan. Tanong, Mayor, hindi naman kayo ang nagpo-produce niyan eh. Opo. Kasi yan ang tulong namin para patuloy na umagos, dumaloy ang pagkain sa Maynila, sa kani-kaniyang pamilyang bayan, at patuloy na umagos at dumaloy ang mga pangunahing bilihin ng tao sa Metro Manila at Greater Manila. Pinayagan namin, inayudahan namin, sinangyayunan namin ang polisiya ng gobyerno na patuloy pa ring bukas ang mga pamilyang pagkain na galing sa mga magsasaka natin, magpo-poultry, magkakarne. Sa Northern Luzon, mga mag-iitlog sa Batangas, mag-iitlog sa Laguna, magmamanok sa Laguna at Batangas, mag-iitlog, magmamanok sa Bulacan, magbibigas. Lahat halos ng bigas ninyo ay dito rin dinadala sa Maynila, sa Dagupan, dinadala sa Binondo, dinadala sa Velasquez Tondo sa may ibaba ng Infanta Bridge. Lahat ng bigas halos sa Isabela. Lahat po yan pinayagan namin na makapasok sa Maynila. Bagamat kaming mga taga Maynila ay maaaring ma-expose sa COVID-19 dahil patuloy na pumapasok ang mga tao ritong hindi namang tagalungsod ng Maynila. Dahil ang wholesaler ng itlog at manok bibili sa Blumentritt, dadali sa inyong mga palengke. Ganyan po naging mabait sa inyo ang mga taga Maynila. Baka lang nakakaligtaan nyo ha, uulitin ko, mani sa amin ang wholesale. Paninta sa amin din niya. Itlog, manok, karne, gulay ng buong Benguet. At yan, habang kayo kumakain, pati kamatayan ninyo sa amin din galing dahil bibili kayo ng bulaklak. Sa Maynila rin yung babagsak. Yung mga bulaklak na nasa Baguio, Benguet, sa Dangwa yan binabagsak para ipamahagi rin at ma-enjoy ninyo ang mga bulaklak. Yan yung regular na market. Kami sa Maynila ang nagbabayad ng sakripisyo. Pero wala kayo narinig sa amin. Wala kayo narinig sa amin. Ikinikipit balikat ng lungsod ng Maynila, ng tao sa Maynila. Yung sitwasyon na yan. Pwede ko naman isara ang Blumentritt para hindi na makapasok ang mga taga Quezon City, para hindi na makapasok ang mga taga Caloocan. Pero hindi. Dahil kaming mga taga Maynila, may puso kami. Oo, minsan haragan kami. Oo, minsan parang matatapang kaming wala sa lugar. Oo, pero ang hindi mo maalis sa mga taga Maynila, pusong Pilipino kami. Kaming mga Manileño. Inaatang namin ang bigat ng Metro Manila patungkol sa pagkain. O yan, usapang pamilihang bayan. Tama? Usapang palengke. Okay. Isa pang real talk. Reputable business group. Kayo, yung mga medyo may kaya sa buhay, na namimili sa Pure Gold, namimili sa SNR, namimili sa, sa SM na grocery? Hypermart. O mga grocery ninyo, sa mga Rustans, lahat halos ng binibili nyong produkto dyan, na dilata, mga imported na karne, mga imported na prutas, sa Maynila rin po galing yan. Bakit? Kami na naman sa Maynila. Kami na naman sa Maynila ang nai-expose ng labas-masok ng tao.
Bakit to? Nasa amin po ang Pier 2, 4, 6, 8, Gs, 12, 14, 16. Nasa amin po ang ICTSI. Nasa amin po ang ATI. Nasa amin po ang lahat ng international port. Ano naman ang kinalaman nun sa grocery na binibili ng mga may kaya sa buhay? Kasi kanina pinag-usapan natin Recto, pinag-usapan natin Blumentritt. O ngayon, yung pag-usapan naman natin, mga grocery. Lahat ng binibili nyong grocery dyan, higit sa lahat, maraming item dyan sa Maynila galing. Bakit po? Galing sa pier namin. Pero hindi. Hindi rin namin sinara ang pier. Bakit? Piniiralan namin, puso na naman.